Ang kwentong ito ay sinalisay ni Maya Belleza na namula sa Tayabas, Quezon. Grade 6 ako noon at wala akong kamalay-malay na isang ordinaryong araw sa klase ang magbabago sa pananaw ko sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tanghaling tapat, naghihintay kami sa aming substitute teacher sa science. Maingay sa loob ng silid, halong tawanan at kwentuhan. Ang upuan ko ay nasa harap, malapit sa bintana, habang iba kong mga kaklase nagsisiksikan sa likod, nagtatawanan at nagkukulitan. Napansin ko si Ira, isa sa mga tahimik kong kaklase, na nakaupo mag-isa sa dulo. Parang hindi siya sinasama ng grupo, kaya nilapitan ko siya. Paglapit ko pa lang, napansin kong masamang tingin niya sa akin. Parang galit. "Uy, Ira, okay ka lang?" Tanong ko sa kanya. Wala. Sagot niya, pero malamig. Parang ayaw niya akong kausapin. Habang nag-uusap kami, may kakaibang bagay akong napansin sa kanyang mga mata. Nung tumingin ako ng diretsyo, nakita kong sarili kong refleksyon sa mata niya. Baliktad. Literal na baliktad. Parang nakatayo ako ng patiwarik sa itim niyang mga mata. Napatras ako. Hinilabutan. Ayon sa mga matatanda, kapag nakikita mong baliktad ang sarili mo sa mata ng iyong kausap, hindi tao ang iyong kaharap. Sinubukan kong ngumiti, pero malimig pa rin ang kanyang tingin. Pagtingin ko ulit, wala ng refleksyon. Parang tumigil ang paligid ng ilang segundo. Ilang minuto lang, nagpaalam ako sa kanya. "Ah, Ira, iihi lang ako saglit." Sabi ko sa kanya. Tumango lamang si Ira, pero walang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang CR ng mga babae ay nasa likod ng silid namin. May 3 cubicle at luma na, kadalasang madilim doon. Pagpasok ko, walang tao. Tahimik. Sumara ang pinto sa likod ko ng kusa. Umpo ko sa isa sa mga cubicle. Habang umiihi ako, narinig kong may pumapasok sa CR. Dahan-dahan ang tunog ng mga yapak. "May tao po ba dyan?" Tanong ko. Walang sumagot. Tinignan ko ang ilalim ng cubicle. Wala naman akong nasilayang paa. Kinabahan ako, pero naisip ko na baka may nagbibiro lang. "Hindi ako natutuwa sa kalokohan niyo, ha?" Sabi ko sa kanila. Tahimik. Walang hangin. Walang katunog-tunog. Nang tatayo na ako at bubuksan ko na sanang pinto, ayaw bumukas. Parang may bibigat na humaharang sa labas. Sinubukan kong buksan ulit. Mas malakas. Pero walang nangyari. "Hoy, ano ba? Tigilan niyo nga ako!" Sigaw ko sa kanila. Pero wala. Nagsimulang lumamig ang paligid. Tapos may marahan akong narinig na kalog mula sa labas ng pintuan. Natigilan ako. Maya-maya, may sumasayid na parang kuko sa metal na lock. Dahan-dahan ako malansing. Dahil hindi ko na kinakaya, tumayo ako sa pool. Bala kong umakyat sa ibabaw at tumalon sa kabilang cubicle. Pero paglingin ko sa ibaba ng pinto, may 2 paa. Puti ang medyas, itim ang sapatos, paa ng isang estudyante. Pero, nakapihit ng pabaliktad. Hindi ako nakagalaw. Parang nanigas lahat ng laman ko. Nanginig ako sa sobrang takot. Sabay pikit. Sabay dasal. "Ama namin, sumasalangit ka." Habang nagdarasal ako, narinig kong malakas na kalabog. Parang may bumangga sa pintuan. Tapos may mabigat na tunog ng paghakbang. Papalayo. Dahan-dahan ko minulat ang aking mga mata. Nakabukas na ang pintuan. Walang tao. Pero sa sahig, may basang bakas ng sapatos. Nakatigil sa harap ng cubicle ko.
Napatakbo ako papalabas ng CR. Paglabas ko, nagmamadali akong bumalik sa silid. Nakita kong aking mga kaklase, nagtatawanan, parang walang nangyari. Tinawag ako ni Trixie, isa sa aking mga malalapit na kaibigan. Uy Maya, ang tagal mo naman. Bakit parang namumutla ka? Hindi ako kagad nakasagot. Nanginginig pa rin ako. Paglingon ko sa aking likuran, nakita ko si Ira. Nakatayo sa dulo. Nakatingin lang sa akin. Nakatingin at nakangiti. Pero nang kumurap ako, wala na siya sa kanyang pwesto. Nasaan si Ira? Tanong ko kay Trixie. Sagot naman niya, ha? Wala si Ira? Absent niyang kanina pa? Nahintatakutan ako. Ano? Absent? Tanong ko muli. Oo, sabi di ba ng advisor natin? Nilagnat daw eh. Parang gumuho ang aking tuhod. Kung absent siya, sino yung nakausap ko kanina? Sino yung may matang nakabaliktad? Makalipas ang ilang linggo, nalaman ko mula sa janitor namin na ilang taon na raw tuwing may scout camp dun sa paaralan namin, may bata raw na naglilibot sa mga building. Madalas daw nakikita sa CR o minsan sa silid mismo ng grade 6. Isang batang babae na laging naka-black shoes at white socks at laging nakangiti. Ngayon, high school na ako. Minsan, bumabalik ako sa lumang paaralan upang bisitahin ang aking mga dating guro. Isang beses, napadaan ako sa lumang building namin. Nakasara na ang CR. May karatula na for maintenance. Pero sa salamin ng pintana, malinaw kong nakita ang sarili kong refleksyon. Baliktad. At sa likod ko, may batang nakasuot ng puting medyas at itim na sapatos. Nakangiti at dahan-dahang kumakaway. Ang kwentong ito ay sinalaysay ni Kyla Ramos na mula sa Sorsogon, Bicol. Halos 3 buwan na mula nang pumanaw ang aking papa. Hanggang ngayon, pakiramdam ko'y kahapon lang nangyaring lahat. Mabigat pa rin sa dibdib. At parang may bahagi ng bahay namin na nanahimik mula nang mawala siya. Hindi kami kailanman naging malapit. Madalas niya akong pagalitan, lalo noong bata pa ako. Pero kahit ganun, alam ko naman na mahal niya kami. Nakikita ko kung gaano siya nagbabalat ng buto sa pagmamaneho ng jeep para lang may pakain sa amin. Nang magkaroon siya ng heart failure, tumigil muna siya sa biyahe. Pero dahil likas sa kanya pagiging masipag, bumalik din siya sa pagmamaneho matapos na lumakas ng kaunti. Akala namin, tuluyan na siyang gumaling. Isang Huwebes, dumalaw si Papa sa inuupahan naming bahay sa Sorsogon City. Pagod siya, pero nakangiti. Anak, uuwi muna ako bukas. Parang sumama yung katawan ko eh. Sabi niya habang humihigop ng kape. Akala ko'y simpleng pagod lang. Pero bago siya umalis, may sinabi siyang hindi ko kagad binigyan ng pansin. May nasakay akong lalaki kanina. Ang baho ng amoy. Parang nabubulok. Hindi ko alam pero simula noon, parang biglang bumigat ng dibdib ko. Hindi ko yun masyadong pinansin. Akala ko, kwento lang ng isang pagod na driver. Pero kinagabihan sa bahay namin, may naamoy akong kakaibang amoy. Parang amoy na basa na aso, pero mas matapang, mas masangsang, tila may halong amoy ng kalawang. Ang mas nakakapagtaka, ako lang yung nakakaamoy. Wala naman akong naamoy ma, sabi ng aking asawa. Napailing na lamang ako, pero may kung anong kaba na gumapang sa aking likod. 3 araw bago pumanaw si Papa, sobrang bigat ng aking pakiramdam. Hindi ako makabangon. Parang may nakadagan sa aking dibdib. Kahit bagong gising ako,
para akong nilalagnat. Nung Sabado ng hapon, natulog ako kasama ng mga anak ko, pati ng aking asawa. Habang mahimbing ako natutulog, nakita raw ng asawa ko na tumayo ang isa sa mga anak namin. Nakatingin sa may pinto. "Bye-bye! Bye-bye!" Sabi raw ng anak ko habang nakangiti. Pagkagising ko, parang may malamig na hangin dumampi sa aking batok. Kinilabutan ako, pero hindi ko ito masyadong inisip na may kakaiba. Kinagabihan, bandang 9:30, sabay-sabay kaming kumain. Pagkabot ko pa lamang na tinidor, biglang tumunog ang aking cellphone. Mensahe mula sa aking nakababatang kapatid. Binasa ko ito. "Ate, wala na si Papa." Parang tumigil ang aking mundo. Hindi ko na maalala kung paano ako nakatayo. Ang naalala ko na lang, umiiyak ako habang paulit-ulit kong sinasabi ang salitang Papa. Pagdating namin sa ospital sa Gubat, Sorsogon, nakita ko siya sa dulo ng kwarto, nakatakip ng kumot. Bawat paghakbang ko, parang may humihila sa akin pababa. Na makita ko siya, hindi ko ako kagad nakalapit. Hindi ko matanggap na ang lalaking laging galit, laging malakas, ay ngayon, tahimik na tahimik. Habang nakatayo ko roon, may naramdaman akong malamig na hangin. May biglang dumaan sa aking likuran. Parang anino, mabilis at mabigat. Paglingon ko, wala naman. Pero ang kortina sa tabi ng kama ni Papa, kumakampay na parang may nakahawak. Sa burol ni Papa, may napansin ng mga kamag-anak ko. Ang profile picture daw ni Tita Selly sa Messenger ay naging itim na kandila, kahit hindi naman niya pinalitan. Nang pindutin niya ito sa Facebook mismo, wala. Normal naman ang litrato. Pero sa chat, kandila pa rin. Kinilabutan kaming lahat. Isang araw naman, lumabas sa Facebook memories ni Mama ang litrato ng kandilang pinost niya noong November. Pero lumabas ito noong Hulyo, sa mismong araw ng pagkamatay ni Papa. Paano nangyari yun? Kinuwento naman ng kapatid kong si Kian na kasama ni Papa sa biyahe noong araw na iyon. Ang sabi niya, ayaw raw sana nilang isakay na laking yun dahil kakaiba yung itsura. Payat ito, maputla, at parang ginaw na ginaw kahit tanghaling tapat. Nung lalagpasan na nila, may biglang umarang na motorsiklo, kaya napilitan silang huminto. "Sakay ka na, Manong," sabi ni Papa. Tahimik lang daw yung lalaki. Umupo ito sa tabi ni Papa, at sa buong biyahe, hindi halos nagsalita. Ang amoy daw nito ay nakakasulasok, para nakabubulok na karni. At nang bumaba daw ito sa kanto ng kasiguran, bigla daw bumilis ang paghinga ni Papa. Hindi na siya halos makapagsalita. At pag-uwi nila, doon na nga raw siya nagsimulang hingalin, hanggang sa tuloy ng bumigay kinabukasan. Habang nakabulod si Papa sa bahay ng lola ko sa Barcelona, Sorsogon, may mga hindi may paliwanag na pangyayari. May kanilang laging muling nag-aapoy kahit pinapatay. May mga yabag na maririnig sa labas ng lamay tuwing 2:00 ng madaling araw. At minsan, habang nag-rosaryo kami, may batang boses na sumasabay. Ama namin! Malinaw, pero wala namang bata sa paligid. Lalo kaming kinilabutan. Nang matapos ang libing, bumalik na ako sa aking bahay. Gabi iyon, tahimik, at muling bumalik ang amoy na iyon. Ang amoy na parang basang aso. Sinundan ko ang amoy hanggang sa may bintana ng sala. At doon, sa refleksyon ng salamin, nakita ko si Papa. Nakaupo sa loob ng jeep, hawak ang manibela, nakangiti. Pero sa tabi niya, may nakaupong lalaki. Maputla, payat, at nanlilimahid sa putik.
Parehong nakatingin sila sa akin. At sabay, nakumuway. Pagkurap ko, wala na sila. Pero sa sahig, may naiwan. Mantsa ng langis at bakas ng mga yapak na basang-basa. At mula noon, tuwing dumaraan ako sa kalsadang yun sa kasiguran, may jeep na minsan sumusunod. Luma, kulay berde, at may driver na kamukhang kamukha ni Papa. Nakatingin lang. At sa tabi niya, palagi may lalaking maputla, tahimik, at tila naghihintay ng isa pang pasahero. Papa, kung nasan ka man, sana nakauwi ka na. Pero kung minsan, ay bumibisita ka pa rin. Sa alala mo na kahit gaano kami natatakot, hindi kami tumitigil sa pagmamahal sa iyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Elina, taga Santa Margarita, Samar. Nais ko lang ibahagi ang karanasang nagbago ng pananaw ko sa mga bagay na hindi nakikita. Nangyari ito noong Hunyo 2024, isang buwan matapos kong magdiwang ng aking ika-20 kaarawan. Matagal ko ng pangarap na bumukod dahil sobrang higpit ng aking mga magulang. Sa wakas, pinayagan nila ako nang mag-20 taong gulang na nga ako. Nakahanap ako ng isang maliit na apartment malapit sa Universidad ng Catbalogan City. Sakto lang ito para sa akin dahil mag-isa lang ako at ayokong may roommate. May trauma ako dati. Sa unang 2 linggo, maayos naman ang lahat. Tahimik, malinis, at parang normal na apartment lang. Pero pagkatapos noon, unti-unti na nagbagong lahat. Una, may narinig akong mga batang naghahabulan sa labas kahit bawal naman ng mga bata doon. Minsan, may mga gamit akong bigla na lang nawawala tapos bigla rin bumabalik sa ibang lugar. May mga kalampag at nagaslas ng tubig kahit patay naman ang gripo. Hindi ko yung pinapansin nung una. Hindi kasi ako naniniwala sa mga multo. Hanggang isang gabi, habang nag-aaral ako para sa exam, may narinig akong malakas na kalabog sa sala. Hindi pa ako natakot noon dahil inisip ko na baka may pusang nakalusot. Pero nang pagmasdan ko, mga libro ko sa estante ang nahulog. Mabibigat iyon. Imposibleng matabig lang ng pusa. At wala naman akong pusang alaga. Pabalik na sana ako sa kwarto nang bigla akong marinig ang mga yapak ng paa. At sa loob mismo ng kwarto ko, ang pintuan ng kwarto ko ay nakasarado. Pero kahoy ang sahig. Kaya dinig na dinig ko ang bigat ng mga hakbang. Para akong nanigas sa aking kinatatayuan. Nag-ipon ako ng lakas, saka sumigaw. Sino yan? May tao ba riyan? Walang sumagot. Dahan-dahan ko minuksan ang pintuan. Wala ngang tao. Parang walang nangyari. Pinilit kong pinakalma ang aking sarili at bumalik na lang sa mesa upang napagpatuloy ang pag-aaral. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Isang malakas na kalabog ulit sa sala. Naiinis na akong tumayo. Pero bago pa ako makalabas, may narinig akong boses mula sa labas ng kwarto ko. Boses ko mismo. Sino yan? May tao ba yan? Hindi lang kapareho. Eksaktong tono at timbre ng aking boses. Nanindig ang aking balahibo. Para ko napako sa aking kinatatayuan. Mabilis ko nilak ang pintuan. Pero kahit nakakandado, dama ko na may naglalakad sa labas. Ang bawat yabag ay mabigat, mabagal, at parang palapit na palapit sa mismong pintuan. Biglang may kumalas ko sa sahig. Tila mangkok ko o bakal na hinila. Sumilip ako sa ilalim ng pintuan at doon ko nakita mga paa, manipis, maputla at nakasuot ng sapatos na luma at basang-basa. Dahan-dahan iyon papalapit sa mismong ilalim ng aking pintuan. Para akong hindi makahinga. Nagdasal ako ng paulit-ulit pero habang nagdarasal, biglang tumigil ang mga yapag. Sumunod, narinig ko ang boses ko ulit. Pero ngayon, parang pabulong.
Edna, buksan mo! Hindi ko alam kung anong lakas ang dala sa akin para humakbang pa atras. Nang lingunin ko ang salamin sa mesa, nakita kong sarili kong refleksyon. Nakangiti, pero hindi naman gumagalaw ang mismong bibig ko. Tumakbo ako papalabas ng kwarto, pababa ng hagdan, at tuloy-tuloy na papalabas ng apartment. Hindi ko na kinuha ang aking mga gamit. Sa labas, may mga ilang estudyante naglalakad papunta sa mga karinderya. Nagtaka sila kung bakit namumutla ako at nanginginig. Hindi ako makapagsalita. Kinabukasan, bumalik ako kasama ang landlord para kunin ang aking mga gamit. Sarado ang pinto ng kwarto, pero pagkapasok namin, kalat ang mga libro at nakabukas ang salamin sa mesa. Sa salamin, may nakaukit na mga letra. Hindi ka makakatakas. Lumipat ako kagad ng tirahan. Hanggang ngayon, gabi-gabi pa rin ako nagigising na para bang may nakatingin sa akin. At paminsan-minsan, sa pagitan ng dilim at liwanag, narinig ko pa rin ang aking boses. Tinatawag ang pangalan ko sa gitna ng kadiliman. May kukwento ko sa inyo. Ito yung pinaka-creepy at nakakatakot na experience ko. Ito yung dahilan kung bakit hindi kami kumukuha ng kasambahay na mag-aalaga sa mga anak namin. Pero before naman, nung si Ate Zoe pa lang yung anak namin, kumukuha talaga kami ng nag-aalaga sa kanya dahil nga busy kami mag-asawa dun sa negosyo namin. So, eto na nga yung kwento. Biglang nagpaalam na umalis yung nag-aalaga kay Ate Zoe dahil nga mag-aaral na daw siya. Pagkaalis nung nag-aalaga kay Ate Zoe, naghanap agad kami ng kapalit niya at meron ngang refer sa amin yung kaibigan namin. Tapos yun yung kinuha namin mag-aalaga nga sa kanya. Tapos nga dahil nagkasundo kami nung mag-aalaga kay Ate Zoe, kinabukasan sinundo na namin siya. Tapos pinabili na namin yung mga kailangan niya dito sa bahay. Tapos yung kasambahay na yun, sobrang nagustuhan namin siya dahil madaling araw pa lang naglilinis na siya. Pagkagising namin, malinis na yung buong bahay, may pagkain na nakaprepare, malinis na yung anak namin. Yung tipong hindi mo na siya kailangan utusan dahil nagkukusa na siyang gawin yung mga dapat niyang gawin. Ganun. Tapos nga, ganito yung style ko pag may kasambahay ako. Dahil nga mahilig akong pumarty, mag-inom kasama yung mga friends ko at pinapayagan naman ako ng asawa ko. Ang ginagawa ko, pag natutulog na yung anak ko at babantayan na siya ng asawa ko, sinasama ko yung katulong para mag-party, mag-inom kasama yung mga friends ko para makajamming ko siya at saka para maging close din kami. Ganun yung style ko. Parang kapatid yung gusto ko, yung barkada yung turing ko sa kanya, ganun. Tapos nga ganito yung nangyari, sobrang close na kami ng katulong. Kaso nga lang yung anak ko ayaw sa kanya, te. Kahit anong gawin naming ilapit si Ate Zoe sa kanya, ayaw ng anak ko. At pag lumalapit yung katulong, nanginginig na natatakot yung anak ko, sigaw ng sigaw sa kakaiyak, ganun. O syempre dahil nga bago pa lang yung kasambahay namin, iniisip ko baka nag-a-adjust pa yung anak ko, baka hindi niya pa bet yung katulong kasi bago pa lang siya, ganun. Hanggang sa lumipas yung mga ilang araw, ayaw talaga ng anak ko at kahit pinapatulog na namin yung kasambahay dito sa loob ng kwarto namin, ayaw talaga lumapit ng anak ko, te, nagwawala siya sa kanya. Tapos eto na ngayon nakakatakot na nangyari, mi. Birthday ng friend ko, tapos sinama ko yung mag-ama ko, pati yung kasambahay namin. Dahil nga lagi ko sinasama yung kasambahay namin pag pumaparty kami ng mga friends ko, naging ka-close niya na sila. Ang nangyari, te, dahil nga ayaw sa kanya ng anak ko, kami yung nag-aalaga sa anak namin, samantalang yung katulong namin, pumaparty-party siya, kasama yung mga friends ko. So, ang nangyari, nagkabaliktad yung sitwasyon. Kami nag-aalaga ng bata, siya yung nagpo-party-party, pero okay lang naman sa amin yun. Kaso nga lang, pagkatapos mag-swimming na Ate Zoe, papabihis nga sana namin sa kasambahay. Kaso pagpasok niya doon sa banyo, nagwawala si Ate Zoe pagkakita sa kanya, tas talagang umiiyak yung anak ko, nag-hysterical, nagwawala din. Nabigla din yung mga friends ko, kaya pumasok sila. Tapos ginawa namin, dinambing-lambing namin ng mga friends ko si Ate Zoe para kumalma siya. Pero pag nakikita niya talaga yung kasambahay namin, nagwawala siya. So, eto na nga, dahil nga nagwawala na rin yung anak ko, nagkayaan na kami mag-asawang umuwi para makapagpahinga na rin kami. Eto na yung pinaka-creepy, Mima. 3:00 ng madaling araw nung nagbabiyahe kami pa uwi. Tapos nakipagkwentuhan ako sa kasambahay. Bakit ba natatakot sa'yo si Ate Zoe? Sabi kong ganun. Tapos biglang sinabi ng kasambahay namin,
Te, sa atin na lang to, huwag mo lang ipagsasabi, magpapakatotoo na ako sa'yo, sabi niyang ganun. Ano yun? Sabi ko, sa totoo talaga niyan, te, meron akong kakambal na 7 dungaw. Sabi niyang ganun. Anong dungaw? Sabi kong ganun. Meron daw siyang kakambal na 7 multo na nagko-control sa kanya. Mima, alas 3 ng madaling araw to, nasa biyahe kami, nagkatinginan talaga kami ng asawa ko nung sinabi niya yun. Kaya daw natatakot si Ate Zoe sa kanya dahil galit na galit daw yung mga kakambal niyang multo sa anak ko. Si Ate Zoe kasi dahil nga miracle baby siya, baby pa lang siya, minulat na namin siya kay Papa Jesus at saka laging nagpipray yung anak ko. Kaya galit na galit daw yung mga kakambal niyang multo sa anak ko at tinatakot siya pagkasama niya si Ate Zoe. Hindi daw kasi nila makontrol si Ate Zoe dahil nga malapit siya kay Papa Jesus. Kaya galit na galit daw yung mga kakambal ng multo sa anak ko, te. Diyos ko, alam niyo, habang nasa biyahe kami, hindi ko alam kung pagpapawisan akong malamig, kung titignan ko ba siya or what. Basta, te, iba na yung pakiramdam ko nung tas yung asawa ko, binibilisan niya na lang yung pagdadrive sa sobrang takot namin dalawa. So, ito na nga yung nangyari. Dahil nga nalasing din yung kasambahay namin. Pag uwi namin ng bahay, suko siya ng suko sa banyo. Tapos, nagtataka ako isang oras na hindi pa siya lumalabas sa banyo. Eh, natatakot din ako lapitan siya dahil nga doon sa kwento niya. Pagpasok ko sa banyo, nakalublob yung ulo niya sa inodoro at hindi ko nga siya makontrol dahil pinapaalis niya ako. Iniwan ko na siya, Mima. Bahala ka na sa buhay mo, sabi ko sa sarili ko dahil nga natatakot na ako sa kanya. Pero kinabukasan, pagkagising namin, nakapaglinis na siya, nakapagluto na siya. Tapos nagpaalam nga siya na meron daw siyang pupuntahan yung jowa else niya, magde-day off daw siya. O siya, sabi kong ganon. Pero yung oras na yun, Mima, pagkaalis niya, inayos ko na yung mga gamit niya sa sobrang takot ko. Tapos pinuntahan ko na lang siya dun sa bahay nila. Tapos binigay ko na lang yung sahod niya, yung ilang araw niya tinabaho niya sa amin, yung mga gamit niya. Kasi natatakot na ako, yung anak ko na kasi yung ano dun eh. Anak ko na yung pinag-uusapan dun, Mima. Tsaka nabibigla ako sa mga kwento niya. Ano yung mga dungaw-dungaw, multo. Kaya syempre, Mima, kahit gustong-gusto ko siya dito sa bahay, kung ganun yung mga nangyayari, di ba, nakakatakot. Alam niyo, pagkaalis niya, talaga naman tinitignan ko yung buong bahay namin sa kabilang kwarto. Baka meron pa naiwas sa mga kakambal niya. Syempre, kahit ayaw mo namang maniwala sa mga ganun at mag-overthink, mapapaisip ka talaga, di ba? Lalo na ba't nagwawala yung anak ko? Tapos, kaya siguro pag nakikita niya siya, iba yung reaction ng anak ko, as in, nag-hysterical siya. Kaya magsimula nun, hindi na talaga kami kumuha ng kasambahay dahil natakot din kami mag-asawa sa mga narinig naming mga ganun.